guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, i-share ko po sa inyo ang latest immigration requirements para po sa mga gustong pumunta ng ibang bansa as a tourist or as a visitor na magta-travel po kasama ang pamilya, kasama ang asawa, kasama ang anak. Basta guys, kasama nyo po any of your family members. So, ito na po ang mga dapat nyong ihanda para maiwasan po natin ang anumang aberya or para maiwasan po natin ma-offload. So, offloading in Philippine immigration is real po. So, everyday, ang dami pong na-offload. Paghandaan nyo po ang inyong magiging travel para po maiwasan natin yung mga ganong pangyayari kasi sayang naman po ang ating effort at mas lalong sayang po ang ating pera. So, guys, ito na yung mga requirements na dapat nyo pong i-prepare. So, 72 hours within your flight, kailangan pong makapag-register po kayo sa e-travel. So, guys, no e-travel registration, no boarding po ang policy ng immigration or ng kahit anong airlines po. Sa airlines pa lang check-in, tinatanong na po kung nakapag-register na po kayo sa e-travel or hindi pa. You can watch my video. So, ang dami ko pong tutorial sa aking YouTube na kung paano po kayo makakapag-register sa e-travel at paano po ninyong maa-add ang inyong family member in just one registration. So, panuorin nyo po yan. And pangalawang requirements ay ang inyong visa. So, kung pupunta po kayo sa mga visa-required country, gaya po ng Schengen, kaya ng Australia, Canada, US, so kailangan po natin ng valid visa. Pero kung kayo po ay papunta sa mga visa-free country for Filipino, so hindi po kailangan ng visa. And ang pangatlo po na dapat nyong ihanda ay ang inyo pong flight ticket. So, for tourism or for visit, so short-term travel po ito, mandatory po na makapag-present po kayo ng two-way ticket. Yung papunta po sa ibang bansa at pabalik ng Pilipinas. Siya po ang tinatawag na two-way flight ticket para mas makonvince natin si immigration na talagang for tourism ang purpose of travel po ninyo. Kapag wala po kayong return ticket, so nagdududa po ang immigration about the real purpose of your travel abroad. So bakit wala kang ticket pabalik ng Pilipinas? Ano ba talaga ang gagawin mo sa ibang bansa? So iniisip na nila ay baka maghanap ka na doon ng trabaho at hindi ka na babalik ng Pilipinas. Kasi kung talagang genuine ang travel mo, bakit wala kang flight ticket pabalik ng Pilipinas? And then susunod po ay yung tinatawag po natin na list of activities or itinerary. So, ito po ay listahan ng kung ano po ang gagawin po ninyo sa ibang bansa. For example, papunta po kayo ng Hong Kong. So, gagawa po kayo ng inyong list of activities na ipapakita po sa immigration. Ibang immigration officer, nagtatanong sila, ano ang gagawin mo sa Hong Kong? Ano ang mga gusto mong bisitahin sa Hong Kong? Saan ka pupunta? At ano-ano ba yung mga gusto mo doon makita? So, kung meron kang list of activities, ipapakita mo na lang or babasahin mo na lang in front of the immigration officer. I recommended guys na kapag tourist kayo, you have your list of activities and yung mga lugar na dapat nyong puntahan. Kasi minsan kapag pinipilit natin i-memorize yan on the day of your interview, nasa immigration counter ka na, bigla kang tinanong ng immigration. Tapos bigla mong nakalimutan yung lugar na gusto mong puntahan. Wala ka din list. So, hindi mo din mahanap sa cellphone mo kung ano ba yung mga itinerary mo na gusto mong puntahan. So, mahahatulan ka ng hindi maganda ng immigration. Kasi as a tourist guys, kung talagang may gusto kang puntahan, dapat alam mo yan. So, pero naman kasi tayo minsan pag kinakabahan tayo, nakakalimutan na natin yan guys. Hindi na natin yan naaalala. Lalo na kapag first time natin lumabas ng bansa or first time natin ma-interview po sa immigration. And ito, pinaka-importanting tanong. Kung kasama ko ang asawa ko or mga anak pumunta sa ibang bansa, so sama-sama kayo magta-travel as a family, kailangan pa ba ng affidavit of support and guarantee? Guys, asawa and anak is first degree.
So kapag kasama mo sila mag-travel, affidavit of support and guarantee is not needed. So based po sa mga nakausap ko na mga nakapag-travel na po kasama ang kanilang asawa, kasama ang kanilang anak. So hindi na po hinanapan pa ng affidavit of support and guarantee. So ang hinanap po sa kanila is original marriage certificate, PSA. And kung kasama po ang anak ay birth certificate po ng anak nila, and of course birth certificate po ng mga magulang. So wag po natin yan kakalimutan. Kung tayo po ay magta-travel, mag-asawa, dapat meron pong marriage certificate and birth certificate. Paano naman pagdating sa financial means? Sino ang mag-represent ng mga documents? Syempre si immigration magtatanong yan kung sino po ang gagastos sa travel po ng pamilya po ninyo or sa travel nyo po mag-asawa. So whoever the financial capable is, siya po ang magpro-provide ng mga documents kung sino po ang may trabaho sa inyong mag-asawa, kung sino po ang may big savings, or kung sino po ang may stable source of income. And para po sa financial capability, ito po yung mga dapat ihanda. Certificate of employment, kung sino po ang may trabaho sa inyong dalawa. Payslip po, income tax return, bank certificate and statement, and online banking kung meron po, or credit card. So, any source of income. And kung business naman po ang source of income po ninyo, so mag-ready po kayo ng DTI, Mayor's Permit, Income Tax Return po ng business, and BIR registration. So, DTI po, hindi po yan sapat para sa immigration. Kasi guys, ang DTI is registration of name lang ng business. So marami po ang nagre-register lang ng DTI but hindi naman talaga registered yung business. So there's no basis para malaman ng immigration officer kung talagang active yung business mo kung DTI lang po ang hawak po ninyo. And how about naman sa invitation letter? Kailangan pa ba nito? Kasama mo na nga yung sponsor mo mag-travel. Ayan guys, invitation letter is not needed kung kasama po ang sponsor mag-travel. So, paano naman kung pamilya nga kayong magta-travel pero hindi asawa mo or hindi anak mo ang gagastos? So, for example, ang gagastos ay kapatid mo, pinsan mo, tita mo, lola mo, lolo. Ayan guys. So, for this, mga second degree relatives na po yan, affidavit of support and guarantee is needed. Ang good news dito guys, kapag family mo ang kasama mo mag-travel, mas naniniwala sila na babalik ka ng Pilipinas. Kasi nga naman, hindi mo ipapahamak ang sarili mong pamilya sa ibang bansa. So, less interrogation sa immigration and mas madali daw po yung mga tanong sa kanila. And that is for today's vlog. Kung meron pa po kayong ibang tanong, so write down your comment below. Sasagutin ko po yan. And guys, I hope nakatulong po itong vlog na ito sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe to my YouTube channel para ma-notify po kayo if I have videos about immigration and visa application po. So guys, thank you so much and keep watching my YouTube channel.